Suffer alone, kaya ang Pilipino yan, very docile. Sakit lang, sakit, sige lang. Basta mapatay na lang. Okay, let's all stand. Para kita lihat. Okay, let's pray. You group yourself, really, come on, group yourself into three. Every group three. Let's sacrifice. Ang sound? Ano ang sound daw? Wala silang intagaan sa hindi matakot. Ako na nga pagkatakas na ko din. Sige na lang, pagpray lang kami sa mga sound. Sige na, pagpray lang ng wala man ang bipas ang kwanpas, no? Wala si extension direct na pwede, ah. Sige lang, Wala instruction bala, wala gin-facilitate. Sige lang. Sige lang, pas. Kusag pa ba namon tingog ah. Okay, bring yourself into three. Okay, so dito tayo ngayon, no, sa harap ng Cathedral Church dito sa Rojas City. At yun nga, Pray that this will be the first. ito yung samahan ng mga Christians, no? So lead by Pastor Ray Calusay ng Destiny City Church. So ikutan muna natin yung kanilang wall, no? Yung wallpaper nila, sandali lang. Ayan. So ayan guys, isa rin ako sa sa against din dito sa mandatory vaccination. Because din ako, born again Christian din ako. So ayan, Stand for Truth, Alliance of Christians Against Forced Vaccinations. And may nakabutang din Bible verse, no, yung 1 Corinthians chapter 6 verse 19. So it says here na, do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you? Ayan. So ayan po. So Stand for Truth, Alliance of Christians Against Forced Vaccination. Ayan. Dito po yan sa Western Visayas, sa Panay Capiz. Ayan. So actually hindi lang po ito dito lang na yung ganitong advocacy, no? Yung ganitong protest against forced vaccination, but it is also happen all around the world, especially dun sa Canada, na yun na nga at nag-stand na yung mga ayaw doon sa mga forced vaccination dahil hinaharangan sila doon sa border papasok ng US pag mag-deliver yung yung mga truckers. Kaya ngayon all over the world na marami ng bansa, no, iba-ibang country yung against dito sa forced vaccination na nangyayari ngayon. And ayun nga, at laging kasama natin si Lord. Prayer is powerful. Kaya yun, unti-unti nang sinasagot ni Lord yung mga panalangin ng bawat Pilipino at bawat Christians all over the world. So ngayon, ayan, at ikutan natin uli. So nagpipray kami dito uli, ayan, lead by Pastor Ray Calusay. So nagpipray tayo uli. Ayan, sama-sama na nagpiprayer ngayon. Ayan. Ayan po si Pastor Ray Calusay. Okay. So hindi lang ito yung simula at katapusan, at marami pang gagawin na mga ganitong mga pagsasama-sama sa mapayapang pamamaraan, no, na ipahiwatig at iparating natin sa ating gobyerno ang maling ginagawa nila dahil labag sa batas yung kanilang
pagpo-force doon sa mga Pilipino na mag-vaccinate. Katulad niyan yung hindi ka pwede pumasok sa isang mall kapag wala kang vaccine. Nga sa ngayon sa mga oras na ito, ayun nga at yung Luzon ngayon, ayan, ay nasa alert level 2 at balak na nilang ibaba dahil ayun na nga at unti-unti nang sinasagot ni Lord yung ating mga dalangin. Walang imposible pag kay Lord. So patuloy yung mga ganitong mga protest, no? Ang mga prayer rally katulad nito. Tutuloy-tuloy lang tayo at huwag tayong sumuko. Ayan. In the name of Jesus, we pray for policies that are godly policies, that are not anti-human. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Sila sa gobyerno ng the greatest good, ano sila nila? The greatest good for the greatest number. Kung sila nun, ang majority, proteksyonan, ganit hindi i-sacrifice ang minority. Sugod ka mo sila nga may inequality. Hindi equal ang pagtrato sa gobyerno sa mga tao. Hindi! Nga ay rason nila na sa aton nga ang nabakunahan inang dapat padayon nga proteksyonan batok sa mga wala nabakunahan. Ano ang danger sa wala nabakunahan? Sa mga nabakunahan? And guys, at Ilonggo yung salita niya. Wala nabakunahan. Dito po yan sa Capiz, no? Intindihan niya ang natabo sa itong panahon nga ginambal nila nga ang majority ang proteksyonan. So shout out sa lahat ng mga Ilonggo ngayon, no? Na mga subscriber natin, shout out. Dito sa Germany. That's the reason. Kasi nila ang Hubilo sa alot na sila. Para proteksyonan ang kabilugan ka sa kalibutan, walang sa kalibutan, papasok na lang sila kasi original doctrine there. Parang ginaya. Amat-amat naman nila ito sa sina. Hindi. Muli sa kasulatan, sa kasubuan, equal protection of the law. In other words, the majority and the minority should be protected altogether. Wala Okay, sing bahis tapos kung na may dapat sacrifice. speaker, hindi kanina ng recharge ang bonus speaker. Kaya sacrifice mo yan, ma-ignore niya. Wala lang yung taga. Hindi, dapat yung may kuhan, inabalang daw loud phone na bala. Amo nang may arata siya na kami eh. Ay, kaya hambata silang hindi. Hambata nilang hindi na yan pwede. So ayan po guys at yun nga yung sinasabi ni Pastor Ray na yung freedom natin, no? Meron tayong kalayaan na it's our body, our choice. So hindi pwede na pwede na gawin nilang mandatory, no? Kasi labag po 'yun sa batas. Unang-una sa lahat, labag din po 'yun sa kay Lord dahil si Lord nga nagbigay sa atin ng free will, yung tao po kaya. So ayan. Yun po yung sinasabi po doon sa Republic Act 11525, no, yung section 12 na no mandatory vaccination. He loves the people of Rojas. I-assert natin yung ating karapatan. He loves the people of the Philippines. Assert natin yung ating karapatan, ipaglaban natin kung ano yung tama. Ayan. 80% ang nabakunahan. Kaya ginalagas pati nilang 50%. Majority na nagkaka-COVID na makunahan ha! 80% na nabakunahan. 80% has been vaccinated in Rojas City. But they're still running after 20%. I think 70. They started to sign up for 70. We have overshoot at first, but they want more because there's promise. But we believe that I think the government is reasonable enough. Otherwise, election is coming. Diba? Yes. How do they bypass the law? What forces do they
by not informing people about the law. The one selling the product. Who is selling the product? The big pharma. The big pharma is selling Yes. the product. They are giving money. And once they sell the product, they become billionaires. Still cases the pocket for the virus. Fauci. Yes. Oh Lord, So ayan no. save us from the At patuloy lang tayo na tumayo no sa ating rights at yung wag kayong matakot no, wag tayong matakot na ano na ipaglaban yung ating karapatan. Ayan. Wag po tayong matakot na ipaglaban yung ating rights dahil ay sabi po doon sa Republic Act 11525 no na yung sa section 12 na wala pong ano visa yung pinapatupad nila na no vaccine no right. Yan. At labag po yun sa batas dahil nakasaad doon sa section 12 na hindi po yun mandatory yung vaccination. Pwede po natin i-check dyan sa Google. I-type lang po natin sa Google no. Doon sa hindi pa po nakakaalam no, i-type natin yung RA 11525 at nandun po lahat ng details, makikita po natin sa Google. Ayan. Yan kaya kung maaalala ninyo diyan sa ating vlog no. Meron diyan na police officer na sinabi niya na yung minsan hindi siya pinapasok sa sa mall na nakasibilyan siya. Ngayon nung bumalik siya, naka-uniform siya. Ayun at inexplain niya doon sa guard ng isang establishment na yung no vax, no ride or yung no vaccine, no entry ay ano po yan, wala sa layi. Kumbaga sa term ng mga Ilonggo, wala sa layi. Labag po yun sa batas dahil again, inuulit ko yun doon sa sabi doon sa section 12 ng RA 11525. Vaccination is not mandatory. Okay? It's purely illegal. Okay? Ayan po. Ayan po at dito tayo ngayon at nakikiisa po tayo sa adhikain no, yung panawagan para sa ating gobyerno na itigil na nila yung kanilang ginagawa na panggigipit no, sa mga Pilipino. Respeto lang po ang ating kailangan. Kung nagpabaksin po yung ating kapwa na Pilipino, irespeto po natin. Ngayon po, doon sa mga ayaw naman ay huwag natin po pilitin dahil labag po yun sa kanilang kalooban at sa kanilang kalusugan. We are not against the vaccine, but we are against doon sa mga oppressor, no? Yung mga namimilit na sinasabi nila na talagang ipupush nila na hindi ka pwede pumasok, hindi ka pwede sumakay sa sasakyan kapag ka ikaw ay hindi vaccinated. Ngayon, nangyayari ngayon ay unti-unti nang lumalabas yung tunay na katotohanan. At abangan na lang natin dahil si Lord ang nakakaalam. Panoorin nyo na lang at abangan nyo sa balita kung ano-ano na ang nangyayari ngayon doon sa Luzon at unti-unti nang lumalabas yung mga kailangan ng ilabas. So may bahin ka na marisko ka. Kung garisko ka, halimbawa ko, kung sinitagaan ako choice, kung sugal sugal ko ang lawas ko, ay kansang napatay ko. Kung di tagaan ako sa desisyon, maayon na informasyon para makadecide ako kung gusto ko na. Kasama po natin sa ngayon yung Radyo Bandera no, na media. Ayan. Wala sila sige na present sa atin sa mga. Kung may ara, okay. Pero wala sila sige na present sa mga tanang experimental mix. Experiment, pati na mga bakuna lang ang ginagawa sa mga. Experiment ng yapon. Test and safe para sa health sa tao. So yun po yung sinasabi ni
Pastor Ray Calusay, no, na up until now yung vaccine daw po ay under clinical trial pa rin at hindi pa tapos. So hindi pa siya totally or 100% na approved by the FDA. So ginamit lang po siya for emergency use. Yan yung sinasabi na wala pong assurance sa vaccine kasi kahit yung vaccinated na ay nagiging positive pa rin, nagkakaroon pa rin ng na-infect pa rin siya. So ano yung bakit naman nila isisisi doon sa sa mga unvaccinated? Ay kahit na vaccinated ka nagiging positive ka pa rin, di ba? Yung sinasabi ni Pastor Ray, this must be stopped. This must to be stopped. Yan. Kailangan ihinto na yung ganitong klase na ginagawa ng ating government daw. Facebook, edad ko subong. Pagdason, nagapati ako nga natural immunity is better than the vaccine. So ako man na iyang choice. Pagdason na pamangkot ko pero sa gobyerno mo niya. Hindi ba napili ako maka-refuse? Wala na ko right na mag-say no? Kung may right pa ako halin sa inyo, sa mga gobyerno na mga doktor, mga sa atong DOH. Kung may right ako sila nga mag-say no, gamiton ko na yan. May right ako mag-say no, tinga nga i-targito na ang isang katao nga nag-no. Daw ipanish siya kag criminalize kay nag-no siya. Diba? Anong kinasandigan atong pastor nga mapanaton nga nagapamato kamo sa forced vaccination? May lahi kita ang kinasandigan? Para sa Republic Act 11525 kin pasar ina para sa pag-manage ng vaccination kini. Kahambal dira nga hindi na paggamiton ang card or vaccine card o ang vaccination mismo bilang impediment sa pagtrabaho sa mga tao, whether it's in education or even in travel or in business. Depende. Okay. Tapos pastor, no? Yatong sibig na pag-hakan siyang mensahe man. Mas may gusto pa panawagan sa city government, kapis government, pastor? At by the way guys, kasama rin natin yung Bombo Radio, no? Diyan yung Bombo Radio. Reviewon ang mga policy na sa subong ginutan sa executive order, may mga mandates, reviewon nila na hindi dapat nakatapak sa rights sa mga individual. Pagdasan, na hindi dapat magsupak. So again guys, no, yung sinasabi dito ni Pastor Ray na kailangan wag natin na i-violate yung rights ng bawat tao, no? Kasi nga yung right to life, right to live. Sinasabi natin na our body, our choice. So dapat wag nila i-violate yun kasi yun nga yung sinasabi din ni sa Public Attorney's Office si Pao Chip, no? At sinabi ni Pao Chip Acosta na labag sa batas talaga yung ginagawa na pagpipilit sa tao dahil hindi mo pwedeng gipitin yung isang tao kapag ayaw niya ay kailangan na wag ipilit dahil mapaviolate yung Republic Act 11525. Wala na makunahan kag impersa nga mahalin sa ilang trabaho kag amo ni subong nga anong tuluyan nga to ni malapot sa mga kag for those man nga napakunahan nga nagdulsol sa spirit anong tuluyan nga to ni malapot. Ang una itong mga kampanya o mga departments na pati DILG o education check mga maestra na hindi nakapadayo sa mga kapag-produkto kung wala sila nakapunahan dapat na kayo balo ng mga department heads na may law yung nag-protect na hindi mapagkuhan ang pagpanayamaho
ang mga teachers, tags ang mga laborers. May law na nga dapat ako na ilasambigan. Otherwise, manabat ka sila na uli. Kung ang mga tao, nagabuklat naman ang mga mata, they will sue. And people in the power promised na buligan nila ang mga tao na feeling disenfranchised, feeling na push away sila sa ilang trabaho. Ang pati naman sa nakapunahan ang ako na advice mo na yun, bantayan din nilang ilang alawan. Kaya hindi naman na masak-out ang ginilak mo na sila eh. So let them be healthy, let them follow the protocol para hindi sila ma-infect. Eh pwede ba sila ma-infect mo? So muna nga, advice ko sa ila na they have to be careful now from now on. Bantayan nila nga health insigida. Dapat may aragin sila na plano kung anong buhaton in case na maguluwa ang mga symptoms sa ilang alawan. What's next, no? After finish sa first meeting na kaya delivery tutubang sa City Hall, So, yan ang sinasabi dito guys no, sa 11525, no? RA 11525, Section 2. Pero I think para sa So, ito yung sinasabi dito na yung declaration of policy. No? The state shall recognize the experimental nature of COVID-19 vaccines available in the market and compensate any serious adverse effects arising from the use of COVID-19 vaccine experienced by people inoculated through the COVID vaccination program. And ito na, yung sinasabi ko kanina yung sa Section 12. Vaccine card. Section 12, vaccine card provided further that the vaccine card shall not be considered as an additional mandatory requirement for educational, employment, and other similar government transaction purposes. So yan po, malinaw na malinaw po yan. At dito po yan guys, so ayan o. Nakalagay dito, ayan o. At firmado po yan ng Speaker of the House. Saka yung Senate President and yung ating President of the Philippines, Rodrigo Roa Duterte. Against forced vaccination. Dapat ay bakuna, para sa una wala. Ikaw yung choice. May sari-saring ang grupo na nagsilip sila na stand with you, we will continue to pray, we will spread information, so the people will make a decision based on information. may numbers kita pastor kung pinakabilog na ay nakapirma akin sa kita importante. So nabalaan ito nga nakapirma, sila ng 10,000 siguro. Din pa sa Hindi nakabison din. kapit. Din ang iba sila yung nagalaman dito sa Manila. Ay may mga sympathizers na mga senators o mga congressman na may grupo sila na investigate nila ang adverse effect ng vaccine. And they want to know that. Kaya ang policy kung kaysa, kung wala si information, minango na policy na dangerous. So marami ang buligan tayo papabuli ang mga publiko. Kaya ang iba nag-impose lang. Nakalamatay ng ilang mga parinting. Oo, from klaro diri pastor, hindi kita against sa vaccination. Ang kontra nato isang Ayun nga guys, in fact, ayan, di ba na-mention ko kanina pirmado na yan ng ating President na si President Rodrigo Roa Duterte. Ayan, yung Republic Act na 11525. Ayan. So andyan po yun, Section 2, Section 8. Na tayo nagtatapos, no? At natapos din yung ating cover dito sa protest, no, against forced vaccination. Ayan. At naipaliwanag naman kanina ng leader natin na si Pastor Ray Calusay yung about sa Republic Act 11525. So tayo na po ay nagpapaalam pansamantala. Okay, so see you on my next vlog. At patuloy po natin na suportahan yung John Prosper TV. Okay? Peace out.